Happy God first po sa inyo pong lahat mga kapatid. Happy God first morning po. Happy God first morning po, Pastor. Yes, so kamusta po kayo mga kapatid at salamat sa Panginoon at nasa mabuti tayong kalagayan ngayon. Tayo po ay magba-Bible reading sa pangunguna ni Sister Lovely May Maula. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na siyang aming tagapagligtas, salamat po sa napakagandang umaga nito na pinagkaloob niyo po sa amin. Naway samahan niyo po kami sa pagbabasa sa aklat ng Psalm 17 at ang mga reflection ay amin pong maintindihan na mabuti ang amin pong babasahin at mai-apply namin sa aming mga buhay. Salamat Panginoon sa karunungan sa buhay na ito na pinagkaloob niyo po sa amin.
Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Ma'am Lovely, Amen. pwede nyo na pong basahin ang Psalm 17. Happy God First Morning po. Atin pong sabay-sabay po na basahin ang nasa Psalm 17. Ito po ay may pamagat na panalangin ni David. O Panginoon, pakinggan mo ang matuwid na usapin, pansinin mo ang aking daing. Mula sa mga labing walang pandaraya, dinggin mo ang aking panalangin. Mula sa iyo ay manggaling ang aking kahatulan, makita nawa ng iyong mga mata ang katwiran. Sinubok mo ang aking puso, dinalaw mo ako sa gabi. Nilitis mo ako at wala kang natagpuan. Ako'y nagpasya na ang aking bibig ay hindi susuway. Tungkol sa mga gawa ng mga tao, sa pamamagitan ng salita ng mga labi mo, ang mga daan ng karahasan ay naiwasan ko. Ang aking mga hakbang ay nanatili sa iyong mga landas. Ang aking mga paa ay hindi nadulas. Ako'y tumatawag sa iyo, O Diyos, sapagkat ikaw ay sasagot sa akin. Ang iyong pandinig ay ikiling sa akin, ang aking mga salita ay pakinggan mo rin. Ipakita mong kagila-gilalas ang tapat mong pagmamahal, ang tagapagligtas ng mga naghahanap ng kanlungan mula sa kanilang mga kaaway sa iyo'y kanang kamay. Gaya ng itim ng mata, ako ay ingatan mo. Sa lilim ng iyong mga pakpak, ako ay ikubli mo. Mula sa masama na nananamsam sa akin, sa nakamamatay kong mga kaaway na pumapalibot sa akin. Isinara nila ang kanilang mga puso sa kahabagan, sa kanilang bibig ay nagsalita sila ng may kapalaluan. Kinubkob nga nila kami sa aming mga hakbang, itinititig nila ang kanilang mga mata upang sa lupa kami ay ibuwal. Sila'y parang liyong sabik na manluray. Parang batang leyon na sa mga tagong dako ay nag-aabang. O Panginoon, bumangon ka. Harapin mo sila, ibagsak mo sila. Iligtas mo sa masama ang buhay ko sa pamamagitan ng tabak mo. Mula sa mga tao, sa pamamagitan ng iyong kamay, O Panginoon ko. Mula sa mga tao na ang mga bahagi sa buhay ay sa sanlibutang ito. At ang tiyan nila'y pinupuno mo ng iyong kayamanan. Sila'y nasisiyahan na kasama ng mga anak at iniiwan nila ang kanilang kayamanan sa kanilang mga sanggol. Tungkol sa akin, aking mamasdan ang iyong mukha sa katwiran, sapagkat kapag ako'y gumising, aking mamamasdan iyong anyo at masisiyahan. Amen. Salamat po, Ma'am Lovely. At ngayon po ay ating pumapakinggan ang dalawang refleksyon manggaling sa ating pong dalawang pastor, Pastor Jackson Dasoy and Pastor Ray Iscabusa. At sila rin po ang mangunguna sa ating Acts Prayer mamaya po. Pastor Jackson, happy God first morning po. Yes, happy God first morning sa ating lahat. Purihin ang Diyos sapagkat hindi siya nagsasawa na tayo ibinabangon araw-araw. Ako'y nagpapasalamat sapagkat ako'y inilagay sa programang ito na maging kabahagi. Purihin ang ating Panginoon. Ngayon, ang akin pong naunawaan o ipinaunawa po sa akin sa chapter na ito, chapter 17 ng mga awit na pinamanggatang panalangin ni David. Mayroon po akong katanungan sa lahat ng mga chapter hanggang 17. Kung inyo pong pinansin at nakinig po tayo tuwing umaga, mula chapter 1 hanggang 17, mayroon pong isang salita dito o mayroon po tayong makita rito
maunawaan dito na isang salita na laging nakakabit sa bibig ni David. Ano po yun mga kapatid ko? Mula chapter 1 hanggang 17. Kung mayroon po kayong napansin. Ano po yun? Ito po ay yung salitang, baka gusto niyo magsalita, pananampalataya. Napansin po ba ninyo yun? Every chapter, hindi humawala yung kaisipan na si David ay talagang sumampalataya. It always connotes, always connotes faith. Idinidiin niya lagi ang pananampalataya, pagtitiwala sa Panginoon, mga kapatid ko. Sunod ko pong tanong, mga kapatid, ano po? Ay yun bang kanyang faith ay biglaan na lamang parang kidlat, boom, ganon matatag na siya sa kanyang pananampalataya? Ganon po ba? Kung atin pong titignan ang kanyang karanasan sa mga panalangin at kanyang mga awit, kung atin hong inobserbahan, ay tumatag ang pananampalataya ni David dahil sa iba't ibang klaseng karanasan. Ikaw ba naman nang makaranas ang kaaway mo heavyweight? Ikaw lang ay lightweight. Diba mga kapatid? Pangalawa, ikaw ba naman makaranas na ikaw ay barilin ng close range? Kasi anong unang panahon, di ba, si Bat? Close range. Hindi ka tinamaan, mga kapatid. At ikaw ba naman ang wala ka ng takbuhan, nasa ilalim, nasa kuweba ka. Ang mga sundalong napakarami nasa bibig ng kuweba, ikaw ang hinahanap. Hindi ka nakita. Kaya yung pananampalataya ni David na lagi niyang minimensyon mula chapter 1 hanggang 17, yan ay na-develop ng karanasan at panahon. Ano po? Hinubog ng panahon at nakakatakot na karanasan. Kaya kung titignan mo ang mga salita ni David, kung bigyan mo ng isang conclusion, ikabit mo sa kanyang pangalan, David lived a fearless life. Dahil sa kanyang karanasan. Ako po, nakita ko rin po ang aking buhay doon sa karanasan ni David. Sa awa at habag ng Panginoon, ako po ngayon ay nabubuhay sa fearless life. Bakit po? Hinubog din po ako ng karanasan ng pag-iingat ng Panginoon. Hinuli po ako ng mga kaibigan natin sa Aurora, sa Sierra Madre Mountain. Commander, si Cadilfin. Ako po ay nalunod sa dagat doon sa Calamian Groups of Island. Gabi, mga alas 8 ng gabi. Sa dagat, mga kapatid ko. Naranasan ko po na nasa isla na ang hinihintay ay kamatayan na lamang dahil may malaria. Hindi ka madala sa ospital, napakalayo. Iba't ibang karanasan at ang bunga nito, mga kapatid ko, is a fearless life in the hands of God. Kaya kung tayo ay sinusubok, ibig sabihin mga kapatid, ay pinapatibay lamang ang ating pananampalataya. Kaya ang description ni David kung paano siya ingatan ng Panginoon ay nasa awit 17. Nasa awit 17 verse 8. Ito ang kanyang description paano siya ingatan ng Panginoon. Gaya ng itim ng mata, ako ay ingatan mo. Gaya ng itim ng bahagi ng ating mata. Ganon siya iniingatan ng Panginoon, mga kapatid ko. Wala na siguro tayong pinakamatinding iniingatan kundi ang ating mata. Kaunting usok lang nga atin nang pinoprotektahan. Ganon po niya i-describe kung paano siya iningatan ng Panginoon.
At i-describe din niya sa awit 17, mga kapatid, kung ano ang kanyang gawi o ginagawa, kung bakit siya namuhay ng fearless life, yung buhay na walang takot. Verse 5, ano po ba ang sabi ni Haring David? Ang aking hakbang ay nanatili sa iyong mga landas. Wow! Di ba? Kung ang isang mananampalataya, mga kapatid, lahat po tayo, ay manatili tayo sa daan ng Panginoon, kung ang ating hakbang ay ang hakbang ni Jesus, sino pa ang ating katatakutan? Ano pa ang ating pinangkakabahan? Ano pa ang ating pinag-aalinlangan? Sa isang banda naman, ang sabi sa Hebrews, hindi ko lang naisulat pero sigurado ko sa Hebrew, ang sabi sa Hebrew, isang nakakatakot na buhay nang mahulog sa kamay ng Panginoon. Kabaliktaran naman yun. Pag wala ka sa Panginoon, isang nakakatakot na buhay. Totoo po yun, mga kapatid. Mayroon pong nagpasakop sa Diyos na isang magulong tao sa Aurora. Nung siya pa ay lasinggo at kung ano-ano ang pinanggagawa sa kanilang lugar, kinaumagahan, natatakot daw siya kung baka kung mayroon siyang nagawan ng masama pagkagabi. Pero nung pasakop na siya sa Panginoon, si Brother Rolly, nung nagpasakop na siya sa Panginoon, wala na siyang naramdaman takot kasi wala na siyang nagagawa ng masama, hindi na siya nakapagsasalita ng masama sa kanyang kapwa. Ganun po, totoo po yun. Kaya pala sabi ni Haring David, ang sabi niya, ang aking mga hakbang ay nanatili sa iyong landas. Yun po pala ang sikreto, mga kapatid, ni Haring David kung bakit namuhay siya ng buhay na walang kaba at walang takot. Natutulog siya sa gabi na mahimbing. Alam po ninyo, dito sa aming distrito, dalawa po ang aming church planting site. Katatapos lang po ng aming bagong church na ipatayo sa Umiray. Nung kami pa ay mag-church board na magpatayo na naman doon sa Dikapanikian, alam mong komento ng isang kapatid, Pastor, parang puputok ang aking kaisipan. Hindi pa nga lubos na natapos, pero tapos na rin. Nasa 90% na yung sa Umiray. Magpapatayo na naman tayo. Wala na tayong pera, sabi. Sabi ko, hindi naman tayo nagpatayo, ginamit lang tayo. Gawin natin yung sinabi ng Panginoon. Awa ng Diyos, mamaya, kuha na naman kami. Magbayanihan na naman kami. At nasa 80% na naman, isa sa bawat taon. Mga kapatid ko, if we experience God's guidance, God's protection, God's provision, there's nothing to fear in the future, ika nga. So mga kapatid ko, yan po ang aking nakita dito sa mga awit 17. At ang pinakahuli na, ako humaba verse 15. Pinakahuling talata niya rito. Tungkol sa akin, aking mamasdan ang iyong mukha sa katuwiran. Kapag ako'y gumising, aking minamasdan ang iyong anyo at masisiyahan. Mga kaibigan at mga kapatid, yung verse 15, ito yung conclusion na put God first and you will live a fearless life. God bless us all. Pagpalain ang bawat isa sa atin. Amen. Salamat po, Pastor Dasoy. At ngayon naman ay pakinggan natin si Pastor Ray Iscabusa sa kanya pong reflection. Pastor Ray, happy God first morning po. Happy God first morning po sa ating lahat mga minamahal. So sa umagang ito, atin pong pagbubulay-bulayan ang
awit 17. Mga minamahal, sa awit 17, dito po natin makikita mga minamahal na ang kalagayan po ni David na talagang kanya pong sinabi sa Panginoon na hindi naman po niya sinabi na tanggalin mo lahat ng aking mga suliranin, ang mga problema na kanyang pong naranasan. Hindi bagkos ang kanya pong kahilingan. Sabi nga doon sa sinabi po ni Pastor Daso kanina na ingatan mo ako katulad ng iyong mata. Ibig sabihin mga kapatid na itong si David ay talagang meron siyang matinding pangangailangan na hindi niya na makontrol yung kanya pong mga problema. Kaya ang kanya pong iniling sa Panginoong Diyos na alam ko naman, Panginoon, na ikaw ay makapangyarihan. Alam ko naman na ako ay isang tao lang na hindi kayang kontrolin ang mga bagay-bagay. Subalit, Panginoon, ang sabi niya ay ikaw naman ay makapangyarihan sa lahat. Kaya kanya pong isinumiti, mga minamahal, ang kanya pong lahat ng mga suliranin sapagkat alam po niya na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at wala pong imposible na mga bagay na hindi po kayang gawin ng ating pong Panginoong Diyos. Dito mga minamahal, ang akin po nakita dito na si David, ay tayo po'y tinuturuan na gaano man katindi ang ating po mga problema. It's just ang Diyos ay isang Diyos na malalapitan natin. He's just a nail away from us. Na ang Diyos ay isang luhod lang natin ay pwede na po nating masabihan ng ating pong mga problema. At yan man ay mga problema sa ating pong pamilya, yan man ay problema sa ating pong trabaho, wala latigit sa ating pong ministry, mga minamahal na mga kapatid. Ay atin pong iluhod sa ating pong Panginoong Diyos. Sapagkat po ang Panginoon ay He is very available sa bawat isa sa atin. At dito mga kapatid, nakikita ko dito sa kalagayan po ni David na pinipicture out na po dito sa atin na hindi po lahat ng mga tao na atin po mga kasalamuha, maging mga kapatiran man, ay mabuti sa bawat sa atin. Meron at meron pong mga gagamitin po ang atin pong kaaway na yun ang magiging hadlang sa atin hong paglilingkod na para bagang tayo ho ay mawawala na ng pag-asa. Kaya dito nga si David, kung atin pong mapapansin na talagang matindi ang pang-aapi na kanyang naranasan, na siya ay gustong mamatay na, mawala na sa mundo na kanya pong kinalagyan. Kaya tayo ho ay magiging tapat sa atin pong paglilingkod sa atin pong Panginoon Diyos, kasi
Ang Diyos naman ang siyang nakakaalam kung ano talaga ang nilalaman ng ating pong mga puso. Ang Diyos ang siya hong nakakaalam kung ano ho ang ating pong kalagayan, no? Bagamat ang sarap po talagang gumanti kapag tayo ho ay ginagawa ng masama. No? Parang gusto talaga nating mag-retaliate. Pero ang Panginoong Diyos, mga minamahal, ay napaka linaw po na kanya pong sinabi na ang paghihiganti ay hindi po na ayon ito na atin pong saklawan ng Panginoong Diyos, sapagkat sinabi po ng Banal na Kasulatan na ang paghihiganti ay para sa Panginoon. So, magpatuloy lang tayo mga kapatid, no? Ano man pong mga pressure sa atin pong paglilingkod sa atin pong Panginoong Diyos, tayo ho ay magpatuloy sa atin pong paglilingkod sa Kanya. Kaya huwag nating hayaang baguhin ng masamang mga pakikitungo ng ibang tao sa ating mga kapatid, sapagkat alam po natin na ang Diyos ang siya pong napaka talino, napakaagap na tayo ho ay Kanya pong sakluluhan. Dito mga minamahal na mga kapatid, ang sabi rito na sa verse 15, kaya sabi diyan na ngunit tungkol sa akin, mamasdan ko ang iyong mukha sa katwiran. Ako'y masisiyahan pagka ako'y nagising sa iyong anyo. So napaganda mga minamahal na mga kapatid na atin pong mailagay sa atin pong mga isipan, ang tunay na kasiyahan ay matatagpuan lamang sa Diyos. No? Siya yung atin pong pinakakayamanan mga kapatid. Siya yung atin pong kapangyarihan upang tayo po ay magtagumpay sa atin pong paglilingkod. Kailangan po natin na atin pong masisilayan palagi ang presensya ng atin pong Panginoong Diyos. Ibig sabihin na tayo po talaga ay magkaroon ng malapit o malalim na ugnayan sa Kanya. So, sa umaga ito ay atin pong tanungin ang atin pong mga sarili, no? Na ano ba talaga ang nagbibigay na kasiyahan sa atin pong mga paglilingkod? Ang nagbibigay ba ng kasiyahan sa ating paglilingkod ay mga material na bagay? O ang nagbibigay ng kasiyahan sa ating paglilingkod ay yung pong tayo po ay makagawa na maluwalhati ang banal na pangalan ng ating Panginoong Diyos. So, yun ho mga minamahal na mga kapatid na alam naman po natin na marami pong mga balakid sa atin pong mga paglilingkod, pero dito po ay tinatanong tayo na dapat alam natin kung tayo ba ay nasisiyahan sa ating pong paglilingkod. Nawa ay ito ang atin pong pinaka-panalangin mga minamahal, na atin pong hingin sa Diyos na tayo po ay pagkaluban ng pananampalataya na katulad po ni David. Naalala ko mga kapatid na ako po ay pinagkaluban ng pagkakataon na ako'y makapunta ho sa ministerial and ang tawag ito, yung stewardship summit sa Indonesia.
nung nasa embassy na ako. Hindi po naging madali ang mga hinihingi sa akin. Talagang binusisi yung aking pong mga documents. Ang sabi ay, meron ka ba ikang certification of employment? Meron naman po, ma'am. Binigay ko. Meron ka bang company ID? Meron po, ma'am. Meron ka bang invitation galing sa higher organization? Meron po, ma'am. Meron. Ito po yung invitation sa... ilan kayong mga pastor? Daming tinatanong. Sabi ko, kulang-kulang 50 po, ma'am. Nung makita niya doon sa invitation, sabi mo, kulang-kulang 50, bakit ang dami pala ninyo? So, mahigit kayo mga, parang mga 300 ata yun, dun sa buong Luzon. Sabi ko, yun po yung sa amin, ma'am, yung amin pong misyon. So, yung lahat mga kapatid nakapasok na, sabi ko sa London ko. Panginoon, mukhang di ata ako makasakay sa aeroplano, Panginoon. Sabi ko. Pero napakabuti po ng Panginoon Diyos, mga kapatid, sapagkat hindi po niya ako iniwan. Meron pa nga isang kaibigan na sa katawan po ni Pastor PJ na gusto po niya akong tulungan, hindi pala pwedeng gano'n, mga kapatid. Talagang ikaw lang talaga at ikaw lang ang magsasabi kung ano ho ang iyong purpose, kung ilang araw ka doon sa Indonesia, kung ano yung meeting na yung aatinan, kung anong araw ka babalik. So, nung makita ho si Pastor PJ Rodrigo, pinabalik ho siya, mga kapatid, hindi pala pwedeng gano'n. So, napakabuti ng Panginoon na ako naman ay napahintulutan at naka-experience din na makapunta sa bansang Indonesia. So, ayun lang, mga kapatid, no? Sa atin pong mga paglilingkod, meron pong mga karanasan na ito ho ay masasabi natin na hindi na ayon sa atin pong ini-expect. Pero ang Diyos ho ay hindi po bulag, na hindi po nakikita ang atin pong mga kalagayan. So, magpatuloy lang tayo sa ating paglilingkod sapagkat ang ating Diyos ay makapangyarihan po sa lahat. Maraming salamat. Amen. Maraming salamat po, Pastor Ray. At mamaya ating pong mapapakinggan sila sa Acts Prayer. Yan. Tawagin natin ng CLPM admin. Yan, siya. Hello po, sino po ito? Good first morning po. Pastor Nelvin, good first morning. Pastor June. Okay po, Pastor June. Hello po. Salamat po sa ating pong mga magigiting na mga kapatid, Pastor Dasoy and Pastor Ray, sa kanilang napakagandang reflection. At good first morning din po sa ating lahat, mga kapatid. Nais ko lamang pong magbahagi sa isang maiksing pagkakataon dito po sa ating pong Bible reading ngayong umaga sa Psalms chapter 17. Ito po, mga kapatid, ay isang napakagandang diwa at buhay ni David na habang siya po, mga kapatid, ay dumaranas ng panganib at problema, ay hiniling niya sa Diyos na hindi niya hiniling sa Diyos na alisin lamang yung kanyang problema, makikita natin, kundi hiniling niya na dinggin siya ng Diyos, suriin yung kanyang puso, at pagkatapos ay ingatan siya at dalhin siya sa kanyang banal na presensya. Sa isang bahagi po pala ng buhay bilang kumikilala, nananampalataya at dumadalangin sa Panginoon, ay yun po ang isang bahagi ng katangian na dapat maranasan ng isang Kristiyano, ng isang mananampalataya. Yun pala yung isang bahagi ng buhay na nagbubukas po sa puso ng Diyos. Kaya kung titingnan natin, makikita natin dito na
hindi lamang niya nais ipagtanggol yung kanyang sarili sa harap ng mga tao, kundi nais din niya na ilapit niya ang kanyang kalagayan sa Diyos. Mahalagang bahagi ito ng buhay, mga kapatid. Kaya doon sa chapter 17 verse 3 ay sinabi niya, iyong sinubok ang aking puso, dinalaw mo ako sa gabi, iyong siniyasat ako, at wala kang masumpungang masama. Kaya mahalaga ho, mga kapatid, na samantalang tayo ay nagtatalaga at naglilingkod sa Diyos, ay mahalaga din na nakikita natin yung ating kalagayan para sa Diyos. Kung titingnan natin, dito po ay alam ni David na nakikita ng Diyos yung kanyang puso. Hindi lamang yung kanyang panlabas na anyo o kilos. Meron pong binabanggit sa Ellen G. White sa Bible Commentary, mga kapatid, na sabi niya, ang tunay na buhay ng mananampalataya ay hindi daw ho lamang nasusukat sa nakikita ng tao, kundi sa katapatan ng puso sa harap ng Diyos. Napakaganda po, ano? Kaya pala sa ating buhay mahalaga na hindi lamang yung panlabas na anyo ang nadadalisay, kundi yung ating panloob, sapagkat yun ang pinakamahalaga na nakikita ng Diyos at tinitingnan ng Diyos. Kaya tayo po, mga kapatid, sa bahagi ng buhay na ito ay talaga hong hindi natin maiwasan na dumarating ang mga hamon sa buhay. Pero mahalaga, mga kapatid, ay kung ano tayo sa harapan ng Diyos at kung ano yung ating puso, kung paano tayo tumutugon doon sa mga suliranin na ating pong nararanasan at pinagdadaanan. Isang bagay din po na nakita ko dito ay yung sinabi ni David doon sa verses 13 at saka 14. Ang sabi niya, bangon ka, o Panginoon. Ano ho? Ibig sabihin sa bahaging ito ay hinihingi din ni David ang intervention ng Panginoon. Hindi ibig sabihin na sa mga kapatid ay ipagpagiganti ng Diyos. Sa halip na sa bahaging ito ay ipinagkakatiwala niya sa Diyos ang kanyang paghatol. Kaya dito, mahalaga, mga kapatid, may mga pagkakataon sa buhay natin na mayroong mga taong nakakasakit sa atin. Natural nating ipagtanggol natin yung ating sarili, o di kaya ay parang titingnan natin, gumanti tayo. Pero makikita natin dito sa bahaging ito, si David ay may pagkakataong maipakita niya yung kanyang sarili na parang gusto niyang gumanti. Pero sa bahaging ito makikita natin ang magandang bagay na makikita natin sa bahaging ito ay ang pinakamalaking ipinapakita ni David, sabi nga, ay yung pananampalataya na sinasabi niya, Panginoon, ikaw na ang bahala. Hindi ko kayang ayusin ang lahat, ngunit nagtitiwala ako sa iyo sa iyong katarungan. Kaya dito makikita natin, mga kapatid, na hindi porket yung paligid natin ay hindi maganda, ay hindi na rin tayo magiging maganda. Hindi dito ay pinapakita kung paano tayo tumutugon doon sa mga bahagi ng pinagdadaanan natin, naranasan natin sa paligid. At ang lahat ng yun ay hinihintay natin na ang Panginoon ang siyang bahalang humawak sa buhay natin. Maganda yun, mga kapatid, yung ipinagkakatiwala natin sa Diyos lahat. Pinapahintulutan natin na Diyos ang magpapasya sa ating buhay, hindi tayo magpapasya sa ating buhay. So kaya dito napakahalaga sa buhay natin na yung ating pananaw, yung ating pagkilala sa Diyos, at mahalaga kung ano yung ating puso sa Diyos. Kaya isang magandang bagay dito, mga kapatid, na nakita ko na mahalagang matutunan natin na yung ating pananaw sa ating sarili, na kung saan, kung paano tayo nagiging okay sa Panginoon, at pinapahintulutan natin na ang Panginoon ang siyang palaging magtatakda ng ating buhay para tayo magkaroon ng masigit na pananampalataya, malinaw na isip,
at kung paano tayo tutugon na may positibo sa bahagi ng naisin at kalooban ng ating Panginoon. So yun lamang po ang aking pong maibabahagi ngayong umaga. Pagpalain po tayong lahat at happy God first morning po sa bawat isa. Amen. Salamat po, Pastor Jude. At tawagin naman natin si Brother Romel. Brother Romel. Good morning po, Pastor Nilvin. Happy God first morning po sa inyong lahat. At gusto ko lang pong God first basahin po morning. ito yung nakatala po dito sa 17 verse 7 and 8. Napakaganda po nito mga kapatid. Ang sabi dito sa verse 7, ipakita mong kagilagilalas ang tapat mong pagmamahal o tagapagligtas ng mga naghahanap ng kanlungan mula sa kanilang mga kaaway sa iyong kanang kamay. Ang sabi po dito sa 8, gaya ng itim na mata, ako ay ingatan mo sa lilim ng iyong mga pakpak, ako ay kukubli mo. Napakaganda nito mga kapatid. Unay po na si David, kung ating titingnan, ang kanya pong katapatan sa Diyos ay masasabi natin na dahil po nagtiwala siya sa pagmamahal una-una ng ating Panginoon, at sabi nga kanina ng ating mga pastor, lahat po ng mga karanasan ni David ay sobrang pait, pero nangako ang Diyos na sa lahat ng mga taong nagpapasakop sa kanya at nanganganlong, ipapakita ng Diyos din ang kanyang tagapagligtas. Napakaganda, no? Kaya ako, mga kapatid, habang binabasa po ito na ni Ma'am Lovely kanina, ito yung unang tumatak sa aking isipan na ang totoong sumusunod sa kalooban ng Diyos at totoong nananampalataya sa Diyos at totoong nagtitiwala sa Kanya ay ito po ang ipaparanas ng ating Panginoon. Napakaganda ng Kanya pong sinasabi sa buhay ni David. Kaya po dito sa verse 8, ang sabi niya dito, gaya ng mata. Mga kapatid, ang ating mata ay napakahalaga. Bakit mga kapatid? Ito ay espesyal na ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya dito po tayo tinitingnan ng Diyos kung paano natin ginagamit ang ating mata. Kaya nga ang sabi niya, iingatan ang ating mata. Di ba ganda, no? Kaya mga kapatid, kung ating titingnan, kung ang ating mata ay mayroong diferensya, kahit konti lang mga kapatid, hindi po tayo makakakita ng maayos. Pero ang Diyos, ang siyang masasabi nating napakabuti. Bakit mga kapatid? Inihambing niya dito ang ating pong masasabi natin ang ating buhay, ang ating pong puso. Lahat mga kapatid, dito niya hinahambing kung paano natin masasabi at kung paano natin ito pinangangalagaan. Kasi po ang sabi niya sa huli, napakaganda. Sa lilim ng iyong mga pakpak, ako ay ikukubli mo. Ano po ba ang ibig sabihin nito mga kapatid? Ito si Haring David kung ating makikita. Wala siyang ibang pinagtitiwalaan kundi ang Diyos. Doon niya sinabi na, Panginoon, ako'y ikubli mo sa iyong mga pakpak dahil sa aking mga kaaway. Sa nabanggit niya ni Pastor John kanina, ikaw ang bahalang gumanti sa kanila. Kaya napakaganda nito mga kapatid, na sa ating buhay, lagi nating tandaan na ang Diyos ay nag-iingat sa lahat ng ating mga buhay. Kapag tayo rin po ay handang magpasakop sa kanyang pag-ibig at ibig ko sabihin nanganganlong ang ating pong buhay sa kanya. Kasi po pag hindi tayo nanganganlong sa kanya, hindi po tayo magtatagumpay sa ating pong
kaaway. Yun yung gustong ibig sabihin nito mga kapatid. Kaya nga po ang aral nito sa atin na sa ating pong buhay ngayon, tayo po ay laging humingi ng tulong ng Diyos. Yun yung napakagandang gawain ni David. Hindi po siya dumipende sa kanyang lakas, sa kanyang katalinuhan, sa kanyang, sabihin na natin, sa kanyang kalakasan na gusto niyang lumaban. Hindi niya yun ginamit mga kapatid, kundi ang ginamit niya dito, yung karunungan ng Diyos. Napakaganda. Kaya sa ating buhay na paglilingkod bilang mga kamanggagawa ng Panginoon, mas maganda mga kapatid na lagi tayong magpakumbaba sa ating Panginoon. At sabihin natin sa Diyos, Panginoon, tulungan mo ako sa labang ito. Dahil hindi ko po kaya itong gapiin ang lahat ng mga pagsubok sa aking buhay, maliban na kayo ay aking kasama. Kaya mga kapatid, napakaganda po itong verse 15 na sinasabi. Napakaganda ng kanya pong iniiwan sa atin. Ang tunay na masabi natin na kasiyahan, kagalakan, pag-ibig, wala ang ibang matatagpuan nun mga kapatid, kundi sa Diyos lamang. At ang gusto natin ay lagi nating makapiling at mamasdan ang mukha ng Diyos sa bawat pagising natin sa umaga. Napakaganda nito mga kapatid yung gusto niyang sabihin sa atin. Kaya si David, ito po ang kanyang laging nararamdaman. Sabi niya, Panginoon, sa pagising ko, makita ko lang ang iyong mukha. Ay napakalaking kagalakan na po yan sa akin. Kaya mga kapatid, ano po ba ang gusto nating laging makita sa mundong ito? Yung bagay ba na nagbibigay sa atin ng kasiyahan na pansamantala o ang kasiyahang ibinibigay ng Diyos sa atin? Kaya ako, sabi ko lagi sa aking sarili, Lord, maraming salamat po sa buhay at lakas na inyong ibinibigay sa araw-araw. Dahil kayo ang may-ari nito, kaya dapat ko rin pong gamitin ito ng naaayon sa inyong kalooban. Kaya mga kapatid, tandaan natin sa bawat pagsubok, bawat problema, ano man po ang ating pinakaharap na mga hamon sa buhay, lagi nating tingnan na ang mukha ng Diyos at ang kanya pong katarungan at ang kanyang katapatan ay nariyan sa atin kung handa rin po tayong magtapat, magtiwala, sumunod, gawin ang kanyang kalooban. Kaya mga kapatid, tandaan natin yung bagay na yan na sa ating paglilingkod, dapat yan ang ating pangahawakan. God bless po sa ating lahat Amen. and happy God First morning. Maraming salamat po, Brother Romel. Ayan. At to wrap up mga kapatid, ang Psalm 17 ay prayer with confidence. Sa mga kaaway, hanggang sa lahat ng mga problema dumating kay David. Pero isa sa pinakanagastuhan ko dito, yung kanyang confidence sa panalangin sa Panginoon. Alam niya na kung siya'y mamatay, sabi sa verse 15, siya'y muling magigising. At ang unang niyang makikita ay ang ating Panginoon. No? Ito po yung reference ng resurrection sa 17 na maraming problema, maraming mga kaaway na nilabanan si Haring David. Pero siya'y mananagumpay. Kahit na yung last enemy ay yung kaaway, siya'y muling mabubuhay sa pamamagitan ng ating Panginoon. Ayan. So purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Nawa, yung confidence ng panalangin ni Haring David ay ganoon din yung ating maging panalangin. Makayanan ang lahat ng mga problema, pagsubok, malagpasan ang lahat ng mga kaaway ng ating pananampalataya, lalo sa Satanas. At syempre, pananagumpay hanggang sa kabila ng kamatayan. So ngayon po, tayo po ay mananalangin. Pangunahan tayo ni Ma'am Lovely. At Ma'am Lovely, pasama po sa prayer si Pastor Jasper Puyong para sa pangunguna sa ating devotional. Ma'am Lovely. Tayo po yung manalangin.
Pagpala naming Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, amin pong ibinabalik ang papurit pagsamba sa inyong banal na pangalan at kami po ay nagpapasalamat sa amin pong mga natutunang aral, sa amin pong pagbabasa ng Psalm 17 at sa mga narinig po naming refleksyon, Panginoon, na tunay nga sa lahat po ng hamon po sa aming buhay ay kayo po ang siyang dapat po naming pagkatiwalaan, Panginoon, at tulungan niyo po kami na ang aming mga puso ay maging malinis, alisin po ang mga galit at ang lahat ng ito, Panginoon, ay pagkatiwala na lang po namin sa inyo, Panginoon, sapagkat ikaw po ang siyang may kontrol ng lahat at nang sa ganon kami rin po, Panginoon, ay makaiwas sa anuman pong mga kapahamakan na po ang banal na Espiritu ang siyang patuloy na gumabay po sa lahat po ng gawa ng aming mga kamay at ganoon din po sa amin pong mga kaisipan. At sa amin pong pagpapatuloy, Panginoon, ng programang ito, dalangin po namin ang inyong pangunguna kay Pastor Jasper Puyong na siya pong magbabasa ng devotional, na po ay inyo rin po siyang pagpalain at ganoon din po, Panginoon, ang mga makikinig na muli po ay may mapulot po kaming aral sa umagang ito namin pong magagamit sa buong araw na ito at sa amin din po buhay bilang mga Kristiyano. Maraming salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin. Ganoon din po, Panginoon, sa pagpapatawad ng aming mga nagawang pagkakasala at pagkukulang. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Pakinggan na po natin. Maraming salamat po, Sister Lovely. Atin na pong pakinggan si Pastor Jasper Puyong, Jesus Wins, ang kanyang pagbatikos. Good morning po. Pagpapalang umaga po. Good morning. Morning po. Sa ating pong lahat. Ang kagalakan po na tayo po ay kinig muli ng ating pong devotional, morning devotional. Ito po sa ating pong Jesus Wins. Ito po ay Tagalog version. Ang kanyang pagbatikos, ang text po. Memory text po natin o verse natin ay Matthew 15 verse 3. Bakit lumalang naman kayo sa utos ng Diyos dahil sa inyong tradisyon? Ito po ay sulat ni Elizabeth Talbot at ang sabi po dito sa kwento, naghanda akong umalis patungong Germany upang mangaral po. Naghihintay ako sa mga security agent na matapos sa kanilang pagsusuri sa mga bagahe nang bilang may isang ahente na sinigaw ang aking apelyido. Talbot, sinabi niya sa akin, sabi, at gusto mo ba akong bigyan ng atake sa puso? At sabi doon, wala akong idea kung ano ang nangyari. At itinuro niya ang isang malaking ahas na guma na sa aking bagahe na balak akong gamitin bilang visual aid para sa aking sermon. Ang sabi doon sa John 3:14 to 16, ito po ay teksto na kung saan ay sinasabi doon na ang teksto ng ito ay patungkol ito sa ahas at doon ay sinabi sa kanya. Ngayon ay naintindihan ko na kung ang kanyang takot. Akala niya ito ay isang buhay na ahas. At ipinakita ni Jesus ang isang peke o isang awang relihiyon ay sa nakakatakot sa isa sa kanyang mabagsik na akusasyon laban sa mga Parisiyo at mga eskriba. At tinawag ni Jesus silang mga mapagpaimbabaw dahil sa pagwalang bisa nila sa mga salita ng Diyos sa kanilang mga tradisyon. Ang
pagpapaimbabaw ay isang tao na nagpapanggap kung sino siya at nangahulugan ito ng pagsusuot ng maling anyo. Ang terminong ito ay nagmula sa salitang Grego na ginamit ukol sa mga aktor o teatro sa panahon ni Jesus na mga tradisyon na mga matatanda ay isa sa anyong nasa salita sa kaulanan at sinulat. At sa kwentong ito ay inakusahan ang mga Parisiyo, mga alagad na hindi maghuhugas ng kanilang bago kumain ng mga kamay. Ang isyu ay hindi tungkol sa kalinisan, kundi sa seremonyal na pagsunod. Okay, yun po ang ibig sabihin. At sumagot si Jesus sa pamagitan ng kontra-akusasyon at pinapapahalagahan nila ang kanilang mga tradisyon ng higit sa salita ng Diyos. Sila ay kumilos na may kabanalan, ngunit pinapawalang bisa ang mga prinsipyo ng pag-ibig at awa. Ang isang ganitong gawain ay sa halip na igalang sa halip na igalang at alagaan ang kanilang mga magulang, maaari nilang sabihin na ang kanilang mga ari-arian ay tinakda bilang alay para sa Diyos o tinatawag na korban o yung tinatawag na sacrificial or gift. Ang sabi ng Matthew 7:11. At sa makatuwid ay wala silang tinitirang tulong para sa kanilang mga magulang. At nakita ito ng Diyos ang malinaw at inilapat ni Jesus ang hula ni Isaias sa kanila. Ang sabi doon, at igagalang ako ng bayang ito sa kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. At ito ay nakasulat sa Matthew 15:8. At madalas ito niligsa sa Jesus ang kawalan ng awa ng mga tao at na isang pangunahing prinsipyo sa kanilang kaharian. At tumanggap tayong lahat ng awa ng Diyos. Naway turuan tayo ng Diyos na magbigay ng mga awa sa mga tao na sa paligid natin, sa kanilang at atin nilagay ang kanilang prinsipyo ng Diyos sa ibabaw sa ating mga personal interpretasyon at kagustuhan. Ito po yung ating pong devotional ay nagpapakita po ng isang malinaw na paalala sa atin. Meron akong dalawang reflection. Ang kanyang pagbatikos, ito una, ang batikos ay hindi dapat manghina sa ating pananampalataya. Sa panahon noon ay mga Parisiyo, mga eskriba, na masyado silang sumusunod doon sa kanilang mga tradisyon pero hindi nakaugnay doon sa prinsipyo ng banal na kasulatan. Ito po ay wag po nating panghinaan yung mga ganong pagbatikos, lalo na sa atin, Seventh-day Adventist. Maraming mga pagbabatikos na dumarating. Ating tingnan sa social media ngayon ay may mga pagbabatikos. Si Jesus ay nakaranas ng pagtuligsa sa time ng kanya pong buhay sa mundo at maling paratang. Morning, Brother Isaac, na-receive ng message ko. Maling paratang at pagtanggi. Ngunit hindi siya tumigil sa paggawa ng kalooban ng Ama. Patuloy pa rin tayong gumawa. Kasi ang ating paggawa ay hindi naman para sa tao. Ito po ay para sa Panginoon. At sa buhay natin may mga taong maaring pumuna. Pinupuna, mayroong mga pagpuna. Wala namang ibang nagagawa yung mga tao. Mahilig magpuna. Nagadaling makita yung mga kamalian. Hindi nakikita yung kabutihan
o sabi po dito, pumuna o hindi umunawa sa atin. Hindi naman natintindihan eh. No? At matuto tayong mananatiling tapat sa Diyos. At huwag hayaang ang batikos ng iba ay ang iba ang nagdikta ng ating direksyon. So hindi naman tayo gumagawa ng mga bagay na hindi kaayon sa kalooban ng Panginoon. Maliban lamang yung ating mga gawa ay hindi kalooban ng Diyos. Pangalawa po, sa halip na gumanti, piliin nating ipakita ang karakter ni Kristo. Yan yung sa ating pong reflection kanina. Ng pagganti ay hindi yun solusyon, mga kapatid. At ipakita natin na yung karakter ng Panginoon, bago natin isalita, bago natin isagawa, tingnan muna natin kung ano yung ating binibitawan. Once na nakapagbitaw tayo at gawa na hindi mabuti, ay masisira po yung ating pong reputasyon. At hindi sinagot ni Jesus ang batikos sa pamagitan ng galit o paghihiganti. At ipinakita niya ang pag-ibig. Kaya merong kasabihan na pag binato ka ng bato, ay batuin mo ng tinapay. Yun po ay hindi literal. Yun po ay ang ibig sabihin. Pagka ikaw ay nakaranas ng ganitong karanasan, huwag kang maghiganti o mag-revenge. Pakita natin yung kababahaang loob, yung tinatawag na pagtitiis bilang tagapagsunod niya. Ang pinakamagandang sagot o sa mga batikos ay isang buhay na pagpapakita. Ito ay yung karakter ni Jesus. Di ba si Jesus ay hindi naman siya nagiganti dahil pinakita niya yung kanyang habag at pag-ibig sa atin. Kapag tayo ay binatikos, hindi ang ating reputasyon. Ang pinakamalaga ay ang manatili tayong tapat kay Kristo sapagkat sa huli, si Jesus ay mananalo. Ang kasamaan ay hindi mananalo sa kabutihan. Yun po ang isang paraan na anuman po ang ating mga karanasan sa mundong ito, gumagawa tayo, ang ating pong reward, katimpala ay wala sa mundo. Ang ating pong katimpala doon sa langit o ibigay ng Panginoon, hindi sa mga bagay na pansalbutan kung hindi ito po ay makalangit na bagay. Magandang umaga po at pagpalain po tayo ng ating pong Panginoon. Salamat po, Pastor Jasper. Pwede niyo po nga ipag-pray din si Pastor Dan Diabot para po sa ating Council on Stewardship. Siya po ang ating speaker. Thank you po. Thank you po. Ay po'y manalangin. Pagpala dakila po naming Diyos sa umagang ito. Maraming pong salamat po, Panginoon, sa aral namin pong natutunan na patungkol po sa karakter na nananais niya sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na makita po ang karakter po ng aming pong Panginoong Hesus sa aming pong buhay at makita po, Panginoon, ang iyong kawaan at kabutihan sa pagpatuloy po ng programang ito. Aming po nalangin si Pastor Dan Diabot sa kanya pong patuloy po, Panginoon, na pagbibigay ng mga aralin patungkol po sa katiwala ang steward sa bawat isa. Ang mga aral po ito ay aming pong matutunan at malalim na relasyon sa inyo habang po kami na lalakbay at naghihintay sa kalawang pagparito ng aming pong Panginoon Jesus. Patawad po sa lahat po ng aming mga pagkulang pagkasala sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Salamat po, Pastor Jasper. Bago natin mapakinggan si Pastor Yabut, ating pong mapanood muna ang promotion video. Sa mundong naghahanap ng pag-asa, tinatawagan ng Diyos ang kanyang bayan upang magsalita ng may iisang tinig. Ang One Voice 27 ay isang pandaigdigang kilusan ng Seventh-day Adventist Church na inaanyayahan ang bawat miyembro, bawat pamilya, bawat lokal na iglesia at bawat ministeryo na sama-samang itaas si Jesus. Simple ang mensahe. Lahat ay ginagawang bago. Dito nagsisimula ang pag-asa.
Sa taong 2027, gugunitain natin ang isang banal na yugto sa kasaysayan. Humigit kumulang 2,000 taon mula nang bautismohan si Jesus at simulan niya ang kanyang ministeryo sa publiko. Muit ang One Voice 27 ay hindi lamang para sa mga pastol, hindi lamang para sa mga ebanghelista at hindi lamang para sa mga media ministry. Ito ay misyon para sa lahat. May bahagi ang bawat miyembro ng iglesia. Ang iyong cellphone ay maaaring maging pulpito. Ang iyong tahanan ay maaaring maging sentro ng pag-aaral ng Biblia. Ang iyong patutuo ay maaaring maging unang hakbang ng isang tao sa pagbabalik sa Diyos. Ang iyong paanyaya ay maaaring magbago ng isang buhay. Kaya paano makikibahagi ang bawat miyembro? Sa September 5, 2026, sabay-sabay tayong magsimula. Manalangin kasama ng iyong iglesia. Ibahagi online ang opisyal na mensahe. I-post ang inyong personal na testimony. Sabihin ito sa inyong pamilya at mga kaibigan. Lahat ay ginagawang bago. Dito nagsisimula ang pag-asa. Bago tayo magsalita sa sanlibutan, kailangan muna nating lumakad kasama ni Jesus. Basahin ang mga ebanghelyo, maglaan ng panahon sa pananalangin, pag-aralan ang buhay ni Kristo. Hilingin sa Diyos na baguhin muna ang sarili mong puso, sapagkat ang pinakamakapangyarihang patutuo ay isang buhay na binago ni Kristo. Gumawa ng listahan ng mga taon ipanapanalangin mo, isang kapamilya, isang kapitbahay, isang kaklase, isang katrabaho, isang dating miyembro ng iglesia, isang kaibigan na nangangailangan ng pag-asa. Magsimula sa pananalangin, pagkatapos ay bumuo ng tunay na pagkakaibigan. Ang misyon ay nagsisimula kung nasaan ka. Magbahagi ng isang talata ng Biblia, magpadala ng isang programa ng Hope Channel, mag-anyaya ng isang tao sa pagsamba tuwing Sabath, mag-offer na ipanalangin ang isang kaibigan, magsimula ng isang maliit na grupo sa inyong tahanan. Gamitin ng inyong social media upang ituro ang mga tao kay Jesus. Huwag hintayin ang isang malaking programa. Magsimula sa isang kaluluwa. Habang papalapit ang pandaigdigang pagdiriwang, magkaisa tayo sa pananalangin. Manalangin para sa banal na espiritu, manalangin para sa inyong iglesia, manalangin para sa inyong komunidad, manalangin para sa mga pangalan na nasa inyong listahan. Ang bawat dakilang pagkilos ng Diyos ay nagsisimula sa pagluhod sa Kanya. Sa September 2027, naway ang bawat miyembro ng iglesia ay may madalang isang tao. Dalhin sila sa pagsamba, dalhin sila sa pag-aaral ng Biblia, dalhin sila sa mga pagpupulong ng Ebanghelyo, dalhin sila sa mga maliliit na grupo. Higit sa lahat, dalhin sila kay Jesus. Ito ang tunay na pagdiriwang, hindi lamang ng isang pangyayari, kundi ng mga buhay na ginawang bago kay Kristo. Ang One Voice 27 ay hindi lamang isang kampanya, ito ay panawagan. Panawagan sa pagkakaisa, panawagan sa pananalangin, panawagan sa pagpapatotoo, panawagan upang ipakilala si Jesus sa sanlibutan. At mahalaga ang iyong bahagi. Kaya ngayon, sabihin mo, "Yes, Panginoon, gamitin mo ang aking tinig, gamitin mo ang aking tahanan, gamitin mo ang aking telepono, gamitin mo ang aking kwento, gamitin mo ang aking iglesia, sapagkat kay Hesukristo, ang mga wasak ay maaaring maibalik. Ang mga napapagod ay makakatagpo ng pag-asa. Ang mga naliligaw ay maaaring makauwi. At ang lahat ay maaaring gawing bago." One Voice 27. Ang lahat ay ginagawang bago. Dito nagsisimula ang pag-asa. Amen. Amen. One Voice 27. Yan, atin na pumapakinggan si Pastor Dandy Yahut. Pastor? Nakamute po kayo. Happy God First Morning mga kapatid. At sa lahat po na nakikinig sa atin sa YouTube, Facebook. Thank you Pastor Jasper sa panalangin at sa privilege na kasama po ako ngayong umaga. Pastor Delvin, sa inyo pong pangunguna sa ating pong ginagawang pag-aaral. Si Pastor Jasper ay congratulations and welcome to the ministry.
At ito ay aking kaibigan. At siya ngayon ay na-assign sa Nueva Ecija. Ang atin pong babasahin ngayon mga kapatid sa stewardship o councils on stewardship ay matutunghayan po sa chapter 46, pinakahuli na bahagi ng chapter 46, na ang pamagat po mga kapatid at mga kaibigan ay The Lure of Lutheress. Ano po ito? Ang sabi po sa English, babasahin ko po muna. Then there is some lottery business connected with it. And one young man that goes there obtains a gold watch. What then? The watch may be genuine gold. It may be no fraud. But there is a fraud back of that. And that is the snare. If he has gained this once, he will want to try it again. So, puso na po ng panahong ito na mayroong mga negosyo na mga ang tawag nila lottery, pero yung mga reward ay ang in return pag manalo ka yung mga items tulad po ng mga binabanggit dito na relo at hindi lamang basta-bastang relo. So pwede po siyang ang fraud dito sabi ay pwede niyang gawin paulit-ulit hanggang sa maging habit niya na hindi niya alam kung ito ba ay tama o hindi. Sa patuloy, I would rather, if it had been a son of mine, have him lying in his coffin than sporting that gold watch. Then here are other boys. He shows his watch to them, and then there is one itching with them to try the luck in just the same way. And so they will attempt this matter themselves. Then another will attempt it, and another. So the influence extends from one to another, and to the devil knows just how to play his game. Manuscript 1, 1890. So, kung bakit po sinulat ito ni Ellen G. White, ito po'y sinulat niya nung Manuscript 1 right after ng 1888 Minneapolis General Conference. Ano po ba ang issue doon? O alam natin mga kapatid, nandun po pinag-uusapan ang tinatawag nating discussion, nagsimula nung Minneapolis General Conference nung 1888, yung tinatawag nating righteousness by faith, yung justification by faith, faith and works, and salvation by grace. So mabigat mga kapatid. Pagkatapos, ito'y nasulat niya nung 1890. So 2 years niya itong sinulat at lumabas noong 1890 from after the General Conference doon po sa Minneapolis. So ngayon mga kapatid, ano ang laman nito nung Manuscript 1? Number 1, ang pinaka-main points po dito ay salvation is wholly by grace and not by works. Ibig sabihin, mga kapatid ko, kahit anong gagawin mo, mabuti man yan, tataya ka man, masama man, at least nandun yung grace ng Panginoon. Kaya pwede kang maligtas at hindi merit doon ang tinatawag na
works. Yun po ang tinatawag na number 1 kung bakit ito isinulat ni Ellen G. White. So ang justification, sabi kanina, is wholly by grace and not procured by any works that fallen man can do. So hindi dahilan ang ating ginagawang mga o masasamang ginagawa, wala itong kinalaman sa kaligtasan. Pag sinabi natin na by grace, salvation by grace, and not by works. So number 2, dito papasok mga kapatid ang tinatawag natin na sinaysay ni Ellen G. White na sinasabi niya, salvation or faith and works. So pangalawa po, ang ibig sabihin, salvation by faith alone, but faith is never alone. So pag sinabi po natin kasi mga kapatid na salvation by faith, righteousness by faith, malawak ito. Tulad halimbawa sa 95 thesis na libro na aking binabasa. Ang sabi doon, ang paggawa ng mabuti ay hindi garantiya para tayo ay maligtas. Ulitin ko po, ang paggawa ng mabuti ay hindi garantiya para tayo ay maligtas. Pero sabi naman, ay may kadugtong po yun, datapwat, hindi rin tayo maliligtas kung walang mabuting gawa. Ano po ang ibig sabihin nito ni Ellen G. White at sa atin pong pag-aaral ngayong umaga? Yes, ikaw ba, halimbawa, sample lang na isang kultura ng Pilipino noon, hindi ko alam ngayon kung ito ay napapractice pa ng ating mga generation ngayon. Pag ikaw ay may masarap na ulam, ay sinishare mo sa kapitbahay mo. Yun ang kultura ng Pilipino, alam ko mga kapatid. So kasi yun ay kabutihan. Datapwat, sabi dito, hindi rin tayo maliligtas kung wala tayong mabuting gawa. Ano pong ibig sabihin ito? Bakit tayo gumagawa ng mabuti? Dahil mayroon tayong relasyon sa Panginoon. At ang paggawa ng mabuti, bunga ng ating relasyon sa ating Panginoon. Tanggalin po natin yung relationship sa Panginoon. Pero gumagawa ka pa rin ng mabuti. Is that merit to the grace of God? No. Dahil wala kang relationship. Yan ay, alam mo lang, by thoughts and by action, or kultura lang. Basta wala lang, ginagawa mo lang. Basta yun yung isang bagay na dapat maintindihan natin mga kapatid. Bakit ba ako gumagawa ng mabuti? It is because that is the result of your relationship sa ating Panginoon. So dito po sinasabi na ang kaligtasan ay hindi lamang sa pananampalataya, sabi po ni Ellen G. White, kundi may kaakibat nito na gawa. Kaya kung atin pong mapansin sa Santiago, ay nasabi doon, ang pananampalataya na walang gawa, ito ay baog. Pangatlo, dito po natin matatagpuan sa manuscript 1, yung tinatawag nating earn or pwede nating, sabi ni White, pwede nating bayaran ang kaligtasan sa pamamagitan ng ano. May word po din yung ginamit siya, merit. Ibig sabihin, gumawa ka lang ng mabuti, pwede ka nang maligtas. Ang tawag doon ay creature merit. Bayaran mo. Pero hindi po yun ang turo ng ating banal na kasulatan. Ang merit po o ang kabutihan natin ay once na tayo ay may relasyon sa ating Panginoon, meron tayong pananampalataya sa Kanya, palagay niyo mga kapatid, obligado tayo na gumawa ng mabuti. Hindi pwede na meron tayong relasyon sa Panginoon, meron tayong pananampalataya, pero gumagawa tayo ng masama. It is our obligation to follow and practice good works.
So hindi po yung gumawa ka ng mabuti para babayaran mo yung kaligtasan mo. Mali. Ang tama, obligado tayong gumawa ng mabuti, ipakita ang kabutihan. It is because we have a relationship with our Savior. So yun po ang tinatawag nating merit dito sa ating pag-aaral ngayong umaga. Sunod, pang-apat. Saan ngayon? Saan papasok yung tinatawag na God of Grace? Inilarawan dito po ng Diyos ni Ellen G. White na ang Diyos ay talagang Diyos ng biyaya at niyayakap ang mga taong makasalanan. Yung mga kaluluwang gumagawa ng mali, tumatanggap na kung pwede lang, although na sinasabi ng Panginoon na sa kung sino man ako'y kumakatok sa pintuan ng inyong mga puso at kung ang sino mang magbubukas, ako'y papasok. Kaya ang tanong doon mga kapatid ay kumakatok, ibig sabihin nirirespeto tayo ng ating Panginoon. Pero po sa aking Bible study, sinasabi ko na pwede kaya si Kristo wag nang kumatok sa pintuan ng ating mga puso? Sabi naman ng ibang aking kausap ay pwede. Kaya lang, doon po papasok ang tinatawag na by grace of God. Grace of God. Hindi po tayo pupipilitin ng ating Panginoon na tanggapin siya maliban na magdesisyon tayo na buksan ang pintuan ng ating puso at tanggapin natin siya bilang tagapagligtas. At pag tinanggap na po natin siya, napatawad ng ating mga kasalanan, doon na po ngayon mga kapatid, papasok yung tinatawag na righteousness by faith. So balikan natin to kanina. Yung pagtaya nitong mga isang kabataan sa ating manuscript kanina na binasa. Tapos nanalo siya ng gintong relo. Tapos na-influensya niya yung iba pang mga kabataan. So yun po ay isang bagay na dapat hindi natin itolerate yung ganong practices sa ating panahon sa ngayon. Dahil malinaw mga kapatid ko na sinasabi ni Ellen G. White na kahit tayo ay maliligtas through faith with good works. At doon po papasok ngayon ang tinatawag nating righteousness by faith or Christ's righteousness. Bakit ito mahalaga mga kapatid ko? So dito po ang manuscript 1, 1890, ito po yung tinatawag nating most definite statement of Ellen G. White about righteousness by faith. Ibig sabihin, napakahalaga ang mga salita o ang mga isinulat ni Ellen G. White tungkol dito. Kasi pag sinabi pong justification by faith, righteousness by faith, faith and works, salvation by grace, malawak po yon. Pero gusto ko lang po sabihin na isa sa atin ngayon, ano ba ang tinutukoy dito sa ating pag-aaral ngayong umaga para po intindihan sa isang salita ay yung lure kanina doon sa manuscript, the lure of Luteres ay yung po bang nakakahawa, nakakaakit, or pain sa madaling sabi. So anumang pain na masama, wag na po nating patulan. Kasi sa ngayon, sabi dito sa ating pag-aaral, kung medyo limited o limitado ang sa panahon nito ng 1890, limitado ang kanilang kaalaman tungkol sa righteousness by faith, justification by faith, faith and works. Ang sabi po dito sa ating pag-aaral mga kapatid, dapat ngayon sa panahon natin, malinaw na ito. Na anumang mali na ating ginagawa o mali na pinapractice o practices,
it is not counted being a son and daughters of God. Ang paggawa ng mabuti ay hindi para tayo ay bayaran ang ating kabutihan. Ang paggawa ng mabuti, mga kapatid ko, ay bunga ng ating relasyon sa ating Panginoon. So ano po dito ngayon, mga kapatid ko, ang tinatawag natin? Number 1, sabi dito ay kailangan first, we need to practice Christ's righteousness. Number 2, Christ's righteousness first before salvation. So dito po napapaloob, mga kapatid ko, ang sinasabi sa Apocalypse chapter 20 verse 12 na lahat sa pagparito ng ating Panginoon bubuksan ang mga aklat at ang mga pangalan na matatagpuan ay siya lang maliligtas. At ang sabi po sa 12 to 13 ng Apocalypse chapter 20, at ang bawat tao ay hahatulan ayon sa kanilang mabuting gawa. So ito po ang pagtaya-taya natin. Sa ngayon, I do not know kung mayroon pa bang mga membro ng ating iglesia na tumataya sa mga lottering ito. I don't understand sometimes that I think sabi nga ni DJ White kanina ay kulang minsan tayo sa paalaala sa kanila. Lalo na po siguro yung mga bagong hikayat na mga kapatid natin sa loob ng iglesia. So kailangan bilang mga pastor, ito po ay challenge sa atin. Minsan, makwento ko lang po, nangaral kami doon sa isang lugar, somewhere in Zambales, hindi ko na po tutukoy kung anong church. Nagbinyagan po kami after ng divine worship. Ayos, maganda. Alam niyo po, mga kapatid, after ng baptism, nag-AY. Pagkatapos po AY, nakasuot pa po, naka-long sleeve pa yung mga kapatid na ito nung nagbihis na bagong binyagan. Pagkatapos po ng AY, siguro mga 3 or 4 PM pa lang, medyo mataas pang araw, nasalubong na po namin yung mga kapatid na bagong binyagan na namalingki na sila. Ito po totoo, mga kapatid. So, it's something like yung pagtaya sa mga waiting ngayon. Ano ba mga kapatid ang alam ninyo na mga postaan ngayon na minsan ay natutukso tayo. So, sa madaling sabi, mga kapatid, ay that is not belong to the righteousness by faith or Christ's righteousness. Iwasan po natin ito. Huwag po tayo magpatukso sa mga bagay na ito dahil ang kailangan natin, mga kapatid, ay yung tinatawag na Christ's righteousness before we gain salvation. Salamat po. Pagpalain tayo sama-sama ng ating Panginoon. Happy God First morning. Amen, Pastor. Salamat po. Amen. Amen. Salamat po, Pastor Yabut. Tayo po ngayon ay kayo po ang closing prayer benediction mamaya po. After po ng closing song. So tayo po ngayon inadako na sa silent prayer and acts prayer sa adoration and confession, Pastor Jackson Dasoy. At sa thanksgiving and supplication ay si Pastor Ray Iscabusa. Tayo na po dumako sa ating silent prayer and acts. Pastor Nelvin, andyan yung prayer request sa group chat at saka dito sa chat sa Zoom meeting. Okay po. Pa-check na lang po, Pastor Ray, yung ating po mga prayer requests. Thank you po. Tayo po ay dumako na sa ating panalangin.
Pastor Dasoy. Kahangahangang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang iyong bayan ngayon sa oras na ito ay sama-samang nagsasabing, purihin ka, sambahin ka, karapat dapat lang po dakilang Ama. Sapagkat mula nung unang panahon ng aming mga magulang sa pananampalataya hanggang sa ngayon, dakilang Diyos, ay ipinakita mo ang iyong katapatan, ang iyong kapangyarihan, ang iyong biyaya, ang iyong pagsasapat, ang iyong pagliligtas. So sa umagang ito, masaya po kaming aming ibulalas ang aming pasasalamat at pagsamba sa iyo. Na bagaman kami ay walang maipagmalaki, wala po kaming maipalad na mabubuting kredensyal sa iyong harapan, kami pa rin ay iyong itinataguyod. Kami pa rin ay iyong ginagamit sa iyong gawain. Purihin ang iyong pangalan sa mga bagay na ito na aming nararanasan at ipaparanas mo pa sa amin. Dakilang Diyos sa amin pong paglilingkod, na sa kabila ng patong-patong, hindi na mabilang na mga kabutihan mo na aming narinig, napakaganda po Panginoon. Ganun pa man, may kahinaan pa rin. O Diyos ko, kailan kaya kami maging katulad ng inyong anak na si Kristo, na naglingkod na walang takot, naglingkod na walang pag-aalinlangan. Nawa po ang mga napakarami na po naming napakinggan ay ma-translate po sa iyong gawain, dakilang Diyos, na gumawa kaming may kasiglahan, na gumawa kaming may katapangan, dakilang Ama, katapangan sa paggawa ng mabuti at serbisyo, hindi sa ano paman. Nawa, dakilang Diyos, ang aming mga pagkukulang, tulungan niyo kaming mapagtagumpayan na po namin. Lalong-lalo na po, dakilang Ama, narito ang One Voice 27, isang malaking hamon. Ang One Voice 27, dakilang Diyos, ay isang bangungot lamang kung hindi mo kami palakasin. Narito ang bayan, humihingi ng kapatawaran, humihingi ng talino buhat sa iyo, talino sa paggawa, hindi sa ano paman. Humihingi ng gabay, dakilang Ama, ng iyong banal na espiritu. At higit sa lahat, humihingi ng kapatawaran, kalinisan sa aming puso, at nang magkagayon ay makita ang dakilang katotohanan sa programang ito, One Voice 27. Maraming salamat po, Ama, sa hindi nyo pagbibigo, bagkus inyong dininig ang aming pagsamba, pasalamat at pagsusumamo na ito sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Mahal po namin na Diyos, kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo, Ama. Narito po ang aming pong mga kamanggagawa. Pastor Nelvin Alabanza, si Sister Lovely May Mualya, si Pastor Jackson Dasoy, si Sister Jean and Jasper Poyong, si Pastor Dan Diabot o Diyos, sama ang aming pong mga sambahayan. Patuloy po, Panginoon, na inyo pong pagkaluban po kami ng kalakasan
sa amin pong patuloy na paglilingkod upang patuloy po namin maitaas ang inyong pong banal na pangalan. O Diyos, amin pong itinadalangin ang amin pong programa, ang Daily Spiritual Empowerment. Lalo tigit, Panginoon, ang God First Morning na sa kabila ho ng napakaaga ay inyo pong gisingin ang bawat mananampalataya na makilahok upang sila rin ay makinabang sa butil ng katotohanan na inyo pong patuloy na itinatanim sa aming pong mga puso't isipan. Lalo tigit, Panginoon, sa missional evening, sa aming pong kabisihan, o Diyos, ay aming pong maitalaga ang aming pong mga sarili na magkaroon po ng pagkakataon na unahin kayo palagi. Panginoong Diyos, idinadalangin din po namin ang aming pong CLPM Headquarters Project. Lalo tigit sa bawat pamilya na sila po ay magiging kabahagi sa Builder Program. Patuloy po, Panginoon, na i-bless ang bawat pamilya na siya pong nagtalaga. Kanila pong patuloy na suportahan ang pagpapatayo ng inyo pong bantayog ng inyo pong iglesia. Panginoong Diyos, patuloy na i-sustain ang kanila pong mga pangailangan. Lalo tigit, Panginoon, ang building permit na ito nawa, Panginoon, ay tulungan niyong mag-materialize upang nagsaganol, o Diyos, mapasimulan na po ang pagtatayo na inyo pong bantayog ng inyo pong iglesia. At the same time, Panginoong Diyos, dinadalangin din po namin ang 5-year discipleship framework ng aming pong pamunuan, ang CLPM, na ito nawa, Panginoon, ay susulong na gano'n na lamang, o Diyos, na ang bawat iglesia nawa ay makibahagi rin sa sunod sa kung ano man po ang iniimplementa ng mga discipleship program ng aming pong pamanuan. Pagpalaan niyo po, Panginoong Diyos, ang care group, mabalakat na kanilang lawang ma-appreciate ang kanilang pong ginagawang Discovery Bible Study. Nawa, Panginoong Diyos, ay inyo pong tulungan ang bawat isa na sila ho ay magkaroon po ng malalim na pagkakilala sa inyo. At higit sa lahat, Panginoon, ang kaligtasan po ng bawat isa sa amin, alatigit sa patuloy na pag-ulan at baha. Patuloy po, Diyos, na iingatan ang bawat isa. At same time, Panginoon, sa mga mahal sa buhay, ang buong pamilya at kaibigan po ni Brother M. Maglonso, na siya po, Panginoon, ay pumanaw kahapon sa hindi po wala pong anumang sign, Panginoon, na siya ay papano na. Subalit siya po'y pinagpahingaan ninyo, O Diyos. Patuloy po na inyo pong aliwin ang kanya pong mga mahal sa buhay, kanya pong mga kaibigan,
lalo tigit o Diyos, ang kanya namang buhay ay maging patuloy na inspirasyon ng bawat isa sa amin na matagpuan o masumpungan na nagtatapat sa kanya pong paglilingkod sa inyo. At narito ulit po, Panginoon, ang mga humihingi ng kalusugan at kagalingan ng Diyos. Pagpalain niyo po at pagkalooban niyo po ng kalusugan at kagalingan ang mga sumusunod. Si Brother Elijah Manalos, Sister Lori Lacheca, Brother Jerry de la Cruz, Brother Wilfredo Nepomuceno, Brother Marcos Espirito, Sister Aida Santos, Brother Daniel Salvador, Sister Aurea Galang, Charlie Manukay, si Sister Marlita Fernandez, Brother June Lilis, Sister Baby Villa Prento, Sister Feli Gucheco. At narito din po, Panginoon, ang humihingi ng spiritual strength. At patuloy niyo pong ipagkalob sa kanila, O Diyos. Si Brother Reynaldo Malyari, Brother Jim Bernardo, Brother Pedrito de la Cruz, Brother Juan Nario Batersal, Marilyn Bituunan, Cherry Bill Roldan, Maylene Agaton, Realin Garduce, Joy Alrasa, Charlito Almario, Arnel Santos, Renilyn Salinas. O Panginoon Diyos, inyo nawang tugunan ang aming pong mga kahilingan po na ito. Sapagkat alam po namin, Panginoon, na kung wala po kayo, ay wala po kaming magagawa. At alam po namin, O Diyos, na ang mga imposibleng mga bagay ay inyo pong magagawang posible. Kayo nawa, Panginoon, ang tumugon sa amin pong mga kahilingan sapagkat ito po ay amin pong pinasalamatan at lubos na tinatanggap alang-alang lamang sa matamis at makapangyarihang pangalan na aming tagapagligtas si Jesus. Amen. 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 Tayo ako na sa ating closing song. Amen. Amen. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon.
Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't siya ang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Papuri't luwalhati sa kanya Tayo po'y mananalangin sa pagtatapos, mga kapatid. Dakilang Ama, narito ang inyong bayan ay palagi pong nagbibigay galang papuri sa inyong banal na pangalan araw-araw, sapagkat ito ay kailangan namin upang magkaroon kami ng magandang ugnayan sa inyo, Panginoon ko, bago kami gumawa sa aming pang-araw-araw na gawain at mga trabaho. Ingatan niyo po kaming lahat sa araw na ito. Pagpalain niyo po kaming lahat sa oras na ito. Ang katuwiran nawa ni Kristo, Panginoon ko, ay mahayag na po sa aming mga buhay upang malayo kami sa mga uri ng tukso, sa mga hindi kaaya-aya at kanais-nais na aming mga ginagawa, dahilan sa kami ay minsan natatangay ng kaaway. Iwasan na po nawa namin ang mga pagtataya sa mga lottery bilang inyong mga anak, nang sa ganun, Panginoon, mamuhay na kaming matuwid sa inyong banal na harapan. Pagpalain niyo po ang bawat isa amin, ang aming kalusugan, ang aming mga gagawin sa maghapong ito. O Panginoon, muli kahabagan niyo kami sa oras na ito at tanggapin kami na inyong mga anak bilang tunay na mga anak sa lupang ito na patuloy na maglilingkod sa inyo. Mga kapatid, sama-sama natin tanggapin ang pagpapala ng Diyos Ama, biyaya at pag-ibig ni Kristo, at ang pakikisama ng banal na Espiritu sa ating mga buhay ngayon at magpakailanman. Ang lahat po ay magsabing Amen. Amen. Amen po. Salamat, Pastor Dandy. Thank you rin po. Salamat po, Pastor Dandy. Amen. Ating pong mga participants, Pastor Jackson, Pastor Ray, Pastor Jasper, Sister Lovely, sa lahat ng ating pong mga kapatid na nariyan. Happy God First Morning po sa inyo pong lahat. Bukas po muli tayo ay mag-aaral sa salita ng Panginoon. Morning po sa lahat. Si Irma. Good morning. Good morning po. God first morning. Nakakalungkot naman. Ano Kiramay nangyari din po sa mga Brother M? Oo, nasa Condolence po, Father's Raider condolence. na. Father's Raider. Opo. Thank you po. Brother Jonathan. Brother po. Anong nangyari po pala? Inatake po eh. Atake. Opo.